umaasa ako na mag-announce ka magkaroon ng sibling si William. The age gap ninyong dalawa. So, it range about 29 million pesos. Hi my Platter Babes! Welcome back to my channel. So this is Jane Sanesi again. If you're new here, then welcome to my channel. And if you want to see more from me, please don't forget to hit that subscribe button down below. And also, please hit that bell button as well so I'll be notified every time I post a new video. And for today's video, my Platter Babes, I'm so very excited to start a new beginning because I know na it's been a while na hindi talaga ako nag-vlog ng normal. It's like, yung mga upload ko lately, it was my vlogs from the Philippines. And we are home since February. So imagine, it's really 3 months na hindi ako nag-vlog. Imagine, 3 months. But anyway, nag-vlog naman ako ng kaunti from before. Pero hindi ko pa lang siya na-upload. Pero hindi siya ganun kadami. But I will show you that videos later. Maybe this next few days, makikita niyo yung mga videos ko. Pero yun nga, I'm so sorry na hindi ako nakabalik agad. Maraming nag-personal message sa akin kung kailan daw ako mag-upload ng new video na yung talagang normal na nandito na kami balik sa Norway. Actually, I uploaded one video since we arrived, yung about sa lula ko. Yun lang talaga yung video ko na I can say na normally na film ko at na-upload ko since we arrived here in Norway. But again, I just wanna say thank you sa lahat na nag-comment sa latest upload ko na nagsabi na they are happy that we are home safely. I'm so thankful sa inyong lahat, and yeah, I'm so happy as well na nakauwi talaga kami dito na safe. But anyway, pasensyahan niyo yung boses ko kasi I have little bit of colds. So if you can see, I am getting bigger. I gained a lot of weight this time. So pasensyahan niyo na, and yeah, you will know how's my weight next day. But today, my Platter Babes, ang dami ko nang sinasabi. Medyo mahaba na tong video na to. Yung gagawin ko talaga for this video is I was asking questions from you in my community, in my YouTube channel. So yun yung sasagutin ko ngayon, and sana yung mga nagtanong sa akin ay makakita din sa video na ito. I'm so sorry na this is quite late na naman. But yeah, finally today sasagutin ko yung mga tanong ninyo. So ayan, mag-start na tayo. Nandito yung phone ko kasi dito yung mga katanungan ninyo. So I have 32 questions here, so pagtiyagaan nyo na to. Okay, so yung iba naman, hindi naman talaga yung question basta. Pero basahin ko pa rin ha, kasi they are giving their A for 2 right. So basahin ko pa rin sila. So first, this is from Vivian Buton. Hi sa'yo, Sisi. Sabi niya, hello sis, anong province mo? Keep safe and God bless always. Oh, thank you, Sisi. God bless you too. And I am from Camotes Island. So it's an island from North Cebu. Next is from Jasper Angelo. Hi, admin. Kakilala ko to dito sa Norway. Stay safe kayo, guaps. I share niya akong vlog here sa imong community. Please, my Platter Babes, visit the channel of Jasper Angelo. Ilagay ko yung name niya dito sa screen at sana ay ma-visit niyo siya. Thank you so much, admin. Next is from Lisil Argante. Sabi niya, hello ate, ingat po kayo dyan at God bless. Stay strong sa lahat ng mga pagsubok. Ask ko lang, paano kayo nagkakilala ng hobby mo? Sisi Lisel, thank you sa tanong mo, and ingat ka din. May video na ako about this, kung paano at saan kami nagkakilala ng husband ko. So, sana ay ma-visit mo yun. Ilagay ko yung link dito sa description down below. Please check that link. And doon nyo makikita ang kasagutan kung saan kami at kung paano kami nagkakilala. Okay, so thank you for that, Sisi. Next is from Marichu Sia. Sis, inabutan po kayo ng lockdown dito sa Pinas. Ingat po kayo. Ang daming nagtanong ng mga ganitong question sa akin kung naabutan ba kami at bakit yung mga tao hindi daw nag-mask doon sa mga videos ko. Para ma-clear po, no, yung mga videos ko late talaga yung na-upload. Umuwi kami dito sa Norway noong
February 15. So, dito na kami nung February 15. So, meaning na nandoon kami sa Pilipinas. Yung mga nakita yung mga videos is around January until second week of February. So, at that time, nag-start na yung virus, pero it was not that strict yet. So, hindi pa lahat ng tao nagagamit ng mask at that time. And, yeah, kaya yun yung nakikita nyo sa video. And, pero ngayon, nag-lockdown na, diba? So, wala nang mga malls na open. So, kung nagtataka kayo kung bakit ganun yung mga videos ko, I'm so sorry. Late ko talaga na-upload yung mga videos ko. And you will know why later kung bakit ganun yung nangyayari. So, ayan. Sana ay panoorin niyo yung mga videos ko after this. And, yun, hindi kami naabutan doon. But we are lucky enough kasi diba may problema yung ticket namin. And then, nung bumalik kami dito, a week after that, nag-lockdown dito sa Norway and also sa sumunod yung Pilipinas. So, we are lucky enough na bumili kami ng ticket kahit nakagasto kami ng more na amount. It was just okay kasi pag hindi kami bumili ng bagong ticket, siguro hanggang ngayon ay nasa Pilipinas pa kami kung naghintay kami sa bagong ticket na ibibigay sa airlines namin. So, yun yung kasagutan ko dyan, Sisi. Sana naintindihan yung maraming salamat sa tanong. Okay, so next question from Lina Bircasio. Hi sis, wala ka na bang planong sundan si William? Keep that smile in your face always at nakaka-good vibes seeing you happy. Sisi Lina, thank you for your question. And yeah, we have a plan na sundan namin si William kasi siya lang mag-isa dito and I think na mas maganda pag may kalaro siya. Hopefully na may ano siya, may kapatid siya. So, we are working on that. So, thank you so much, Cecilina, sa tanong mo. And next is from Marisa Pazalin Nipo Musino. Ang haba ng name, no? Hi, Nes. Get well soon and stay pretty and charming as you are. Regards to William and to your hobby. Pa-shoutout naman taga Cebu City ko, Bisaya, i-share po unsa nahitabo nimo na kulangan ko sa imo balita sa imo last vlog. Again, take a lot more care. Yeah, shout out to you, Cici, from Cebu. I was okay naman. Okay naman talaga. Pero yun nga, yung sinasabi ko na may problema pa rin, yung masakit pa rin yung hips ko sa kabilang side. Nandyan pa rin siya. So, hopefully mawala siya soon. So, yun lang. Pero, other than that, I am fine. So, thank you, Lord. Next is from Alisa Ann Portis. Hi, Day, Jenisa. Kamusta na lula mo? Kay sayod ko love na love jud ni mo siya. Din musta ang Norway, Day? Kay naara ba COVID-19? Maura na ako. Pangutana. Ang ping Day, William. Ug si habi ni mo. God bless always. Yeah, yung lula ko ngayon, she's fine. Pero yun nga, hindi na siya makakita. And hindi siya kumakain ng normal food. Yung ano lang, lugaw lang yung laging kinakain niya. And kailangan yung food na kinakain niya or kakainin niya ay talagang naka very fine form na para kasi pag ma-feel niya na may something na circle or ganun, talagang i-spit out niya yung pagkain. So, yun na, kailangan na siyang alagaan. So, yung mama ko yung nag-aalaga sa lula ko ngayon. Siya yung taga-make ng food niya at saka taga-subo. At saka taga-pagligo. Kasi, yun nga. Pero yung lulo ko, he is very sad about what happened. So, medyo malungkot siya ngayon. Hindi niya inakala na ganun yung mangyayari sa lula ko. Kasi it was just quick happening talaga na. Parang normal naman yung morning and then afternoon, ganun na. So, yun. Pero sinasabihan ko naman yung lulo ko na take good care of himself also. Kasi wala naman tayong magagawa. Ganyan naman talaga yung buhay at saka may edad na sila. So, ako naman, nasaktan ako nung una talaga. Pero ngayon, medyo parang na-accept ko na dapat i-ano ko yung sarili ko sa mga pangyayari kasi yun nga, hindi naman sila nagkabata, nagkatanda man sila, so yun. But I am very hopeful na sana ay bigyan pa sila ng mas mahabang buhay at saka para makita pa nila yung kapatid ni William at saka yung ganun ba. From Blissful Journey. Hello Sisi, anong kamera gamit mo sa pag-vlog and yung editor mo po? Thanks in advance. Ang ginagamit ko na kamera sa ngayon ay yung EOS M50 and Canon G7X Mark II and yung GoPro Hero 8 Black. Yun yung mga ginagamit ko na mga camera, yung tatlo. At saka sometimes yung phone ko, ginagamit ko rin to. And then, yung editor ko is only iMovie. So, yun yung mga ginagamit ko, Sisi. From OPT na Maria Irene. Hi, hello sis. Paano mo po mag-apply ng work dyan at sana makahanap din ako ng foreigner. Dami din nagtanong sa akin kung paano daw sila maka-work dito. And
hindi ko talaga totally alam kung paano. Kasi, ang alam ko, may nag-work dito, they are au pair. Pero, hindi ko alam kung paano mag-apply. Hindi ko alam kung anong mga website yung dapat pupuntahan. And, pag mag-au pair ka dito, as I've heard, na dapat you are below 30 years old, and you are single, and you don't have any kid in the Philippines or wherever you are. Wala kang anak. Siguro kung you are nurse in the Philippines, maybe it's possible na mag-apply dito. Pero, hindi ko talaga alam kung paano. Yung iba kasi, nagtanong sa akin kung pwede ko ba silang matulungan. Hindi ko man alam kasi wala naman akong company dito na naghahanap ng mga although we have a company and we need some workers, pero ayaw talaga ng asawa ko na magkuha ng mga workers from the Philippines kasi it's cost a lot of money. It's not wise na kukuha kami ng workers from the Philippines kasi nga dito din iba yung language. So if you come here para mag-work, you need to learn the language first. And especially nga yung yung company namin is we are selling. So we are a store. So kailangan talaga yung language na matutunan mo. It's not just English. Kasi yung iba dito hindi naman nakakaintindi ng English. So yun lang. So kung gusto niyo talagang mag-work dito, maybe i-try ninyong mag-search sa internet and maybe there's some agencies. Hindi ko alam kung, hindi ko sure ha. But i-try niyo lang yun. Okay? Next is from Marites Estrada. Age gap ninyong dalawa. Age gap namin dalawa ni Habi. May video din ako about that, Sisi. Sana makita mo. Ilagay ko yung link down below. Okay? Sa description, sana makita mo. Next is from Lidilio Medina. Kung may pagsubok ka po na nalagpasan sa life mo, ano po yun? At paano mo po nakaya? Gusto ko po na malaman kasi napaka-strong po ng personality mo. Thank you po. Sana manotice nyo po question ko. God bless po. Ingat po kayo lagi. Dami kasing mga pangyayari talaga sa buhay ko. Ang dami. Pero siguro yung for me lang a bit difficult, yung you need to choose. You need to make your decision kung ano talagang gagawin mo. I have an experience that na hindi niyo pa talaga alam kung anong nangyayari. Pero hindi ko pwedeng i-share dito kasi nga it will be very long story. So i-short ko na lang ha. Came into my life na kailangan kong mamili kung ano ba yung susundin ko, yung practical thing or yung sarili ko or yung family ko. So tatlo yung parang medyo complicated na at that time, hindi ko alam kung ano talagang gagawin ko. But, nalagpasan ko siya, luckily, because tinitimbang-timbang ko talaga kung ano yung dapat kong gawin. At saka, kung ano ba yung the best kong gawin sa panahon na yun. So, I choose myself kasi na-realize ko na whatever happens, I only have myself. Kailangan mong piliin yung sarili mo. Kailangan mong magbigay ng halaga at saka love sa sarili mo. Kasi, kahit anong mangyayari sa mundo, only you and yourself you can trust with and you can have. So, sa time na yun, wala pa ng mga anak. So, yun, medyo, hindi ko alam ha, kung hindi ko masyadong ma-explain dito ngayon, pero kung gusto nyong malaman, please comment down below kung ano yung story na yun. Siguro, makukunan nyo yun ng learning sa buhay. I know siguro the other people will judge me, but I don't care because on that darkest time of my life, I really learned a lot and I became more stronger, diba? So, please comment down below kung gusto niyo malaman o marinig yung story ko na yun. Yun lang sa muna ngayon, Sisi Lidilio, okay? Next question is from Nami. Hindi ba pihikan si William sa pagkain? Ano yung paborito niyang Filipino food? Si William talaga, kung makikita niyo, ang payat niya. Sabi nga nang may nagko-comment nga bakit daw ang payat ni William. Lagi lang ko lang daw pinapalaro, hindi ko pinapakain. Ay, nako. Ano bang pinag-iisip ninyo? Of course, I am a mama. I want to feed my child as much as I can. Pero yun nga lang, si William lang talaga yung ayaw kumain. Ayaw niya. Talagang pihikan siya sa food. And yung Filipino food naman, yung gusto ni William, crab, gustong-gusto niya. Yung tuyo, gustong-gusto ni William. Kakain siya ng yung rice at saka may adobo, kakain siya yung mga meat, kakain siya niyan. Pero the rest of that, ayaw na niya. So kaya ganyan siya. Pero hindi naman abnormal yung timbang niya. Hindi si William lumaki, as in yung tumaba, pero tumangkad talaga si William, as in tumangkad siya. Yun yung ko na notice. So, next question is from Jennifer Kendrick. Hi, Sisi. Hi, Lalabs. How are you and your family? Ask ko lang, what's your son and husband's favorite Filipino food and dessert? Shout out from South
Carolina, USA, lalabs. Yung asawa ko, paborito din niya yung pork adobo. And then, yung chicken caldereta, gusto niya. And si William nga, yun nga, yung paborito niya yung crab. Gusto niya yung crabs at saka tuyo at saka meat. Basta yung meat na, hindi yung may sabaw ha, yung ano lang, dry type na meat yung gusto niya. Dessert, banana split. Para kay hubby. Si William, ice cream. Pero yung banana split, wherever naman makakuha ka, pwede kang kukuha nun. So, hindi masyadong special. Pero yung mga ibang dessert sa atin, ayaw man nila. Hindi ko rin sila pinipilit kasi I need to give a respect. Kasi naman, ako din naman, pag may ayaw akong pagkain sa kanila, so hindi ko naman kinakain. Hindi din naman nila ako pinipilit. So, yun. Marites Estrada, pa-shoutout na rin ate. I'm always watching your video. Thank you so much, Sisi Marites. Shout out to you. And next is from Jam Network. Hi Sisi, sana you are okay now. I feel your pain while you were doing your video last time. God is there at always ready to help us. Yes, that's true. Hindi naman talaga every day happy tayo. May time talaga na we feel down. Pero it's okay to be sad, to cry. Let yourself do that if you need to. Para hindi ka maging crazy. I know na sometimes we will say na always be happy, pero hindi talaga kaya na always happy. There's a time na talagang we feel down, pero yun nga, it's up to us on how we gonna handle the situation and how that negativity will turn into positivity. So that's why that we need to be strong sa mga sarili natin and to think what is the positive side of what happened, of the situation. Kasi hindi naman pwede na if you are malungkot, din malungkot ka na lang lagi. Although you are okay to cry, you are allowed to be malungkot. Pero don't stay in there because life is not stopping with one bad situation and it's not the end of the world. So you need to continue and do your best to get out from that situation. And don't forget na mag-pray talaga. Manalig sa Panginoon as always. So yun. And next is Violeta Pineda. Hi Nisi, musta ka na? Alam mo, gusto kita pinapanood sa vlogs mo kasi yun mga ginagawa mo sa buhay mo bilang may asawa, napakaganda. Halimbawa sa katulad ko, ipagpatuloy mo yan. Masaya ko para sa iyo may asawa at anak mo. Mag-ingat kayo. God bless you. Idol kita. Maraming salamat, Sisi Violeta. Maraming salamat sa lahat na naka-appreciate sa mga ginagawa ko para sa family ko. And hindi naman ako perfecto. Hindi talaga ako perfecto kung alam niyo lang. I can be good and I can be bad, but I'm trying my best to do what is right. So, yun lang. Next is Merly Balasabas. Hi Jen, kumusta na kayo dyan ng iyong pamilya? May lockdown din na dyan sa lugar niyo. Shout out na lang. Shout out to you, Sisi Merly Balasabas. Yes, may lockdown dito. Ang dami nagtatanong nito since before. Hindi ko lang talaga nasagot kasi nga hindi ako nag-film. May lockdown dito. Hindi kami nakalabas din. But we are not that strict talaga na we are not allowed to go outside. Same sa Pilipinas. We are allowed, pero yun nga lang, yung family mo lang yung kasama mo and you are not more than 5 people na nasa grupo. So, yun yung pwede naman kami. Since we are living in the countryside, so, we are allowed to go out and go to the forest. Kung nag-lockdown kayo, nag-lockdown din kami. May virus din kami. And nag-close yung mga companies dito na yung ibang mga businesses dito, nag-close sila. And yung school, nag-close din. But right now, they are starting to be okay. Starting to open a little bit. Yung school, kindergarten, nag-start na mag-open. But we are not totally okay. So, hopefully talaga na maging normal na yung lahat as soon as possible. But paalala ko lang sa ating lahat, kung mag-start man na mag-open yung mga borders, lahat kung ano mang isabihin sa ating gobyerno na okay na tayong lumabas. Please, huwag kayong pumunta sa mga matataong lugar. Still be careful kasi hindi naman ibig sabihin na nag-open tayo wala ng virus. Still, kahit may isa pa tayong, for example, may isa pa tayong case, kailangan pa rin natin mag-iingat. It's because yung isa, pwede yun makahawa libong-libo ng mga tao. Mag-iingat kayo sa mga sarili ninyo. Kung hindi kaya ng iba na mag-iingat, kayo yung mag-iingat para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. So, wag kayong maging sobrang saya at kampante pag sabihin na magbukas na tayo at you are allowed to go out. Wag kayong magkampante. As much as possible, please bring alcohol and magmask pa rin kayo, gloves, whatever yung pwede nyong gawin para hindi kayo mahawaan. From Gian Clarice Lopez. Honestly, ate, umaasa ako na mag-announce ka magkaroon ng sibling si William.
Maraming salamat si Gian. Yeah, hopefully, malaman nyo rin pag meron. From Jean Marimon, question ko lang si Jenny, bakit po ang ganda mo? Ay, Diyos ko po. And how to be you po ba? At sana pretty sisi, stay happy and healthy ka lang. Happy na kami. We love you. Oh my God. Thank you so much, Sisi Jen Marimon. And sa doon, parang sa ganda mo. Oh my God. Ganda ba? Wala, iwan ko. Siguro, for me lang ha, maganda talaga tayong lahat. Kahit ano pang hitsura natin, we have our uniqueness in ourselves. We are beautiful in our own way. So believe in that and you will be more confident about yourself because being beautiful is not just about your appearance. For me, it's really important kung ano yung nasa puso mo at gaano ka kabuti as a person. Kasi kahit gaano mo pa kaganda, kakinis, kaputi, lahat-lahat ng perfect sa mukha mo, pero yung ugali mo ay hindi makakain ng aso. So, you are still ugly for me. Next is Violeta Pineda again. Nisihanap mo kung maging boyfriend ko dyan. Dahil taga-jinsan ako, ilang taon ka naga. Si Violeta, talagang okay naman na maghanap ng boyfriend. Mag-ano ka doon sa online. Wala talaga akong maibigay sa inyo. Ang dami mag-message sa akin kung may maibigay ba ako. Wala talaga akong maibigay sa ngayon. Kasi I tried before. Tanong-tanong ako. Wala naman, hindi ba sila, hindi sila interesado na kukuha ng mga Pinay sa Pilipinas. Because I understand. Because it's cost a lot. It needs budget kung kukuha ka ng maging asawa from the Philippines. Next question is from Patricia Mondoyo. Nis, mahalo kita blank siyang anak o kaibigan, alagaan mo class lalo na sarili mo kung may oras kang tumawa ka, diba? Yung una, hindi ko masyadong naintindihan pero naintindihan ko yung dulo. Yeah, kahit ano pang pangyayari sa buhay, we need to smile. Yeah, smile lang. Ganyan naman tayo mga Pilipino, diba? We have our strong personality na kahit gaano pa ka lungkot sa buhay, but still we can manage to smile. So, smile lang natin yung mga problema natin. Kasi everything will pass by. Just believe will happen. Next is from Brenda Kunanan. Paano kayo nagkakilala ng friend mo na si Manilyn Luzares nga ba siya? Simplace ba kayo from Cebu? Natutuwa ako sa inyo. Dalawa talagang pumapasyal pa siya sa'yo. Paturo ka magluto. By the way, how's your health? Si Brenda, maraming salamat. Si Manilyn talaga, nagkakilala kami through YouTube. Kasi before, bago pa lang ako nag-start sa YouTube channel ko, nag-start akong pumasok sa mga live before. Kasi doon ka makakita ng mga friends mo, malaman mo kung ano ba yung mga ways kung paano maipalago yung YouTube channel mo. And then doon ko nakikita si Manilyn and I've heard na dito lang siya sa Oslo. So, malapit lang kami. So then, one day, I sent a message to her and I called her through phone. And yun, lagi kaming nag-uusap before, maybe 3 hours to 5 hours, yung ganyan kami mag-uusap. Kasi madaldal talaga ako na tao. If I will call you, don't expect na matatapos tayo agad kasi nga, ang daldal ko, dami kong sinasabi. So, doon kami nag-start yung pagkakaibigan namin. And I feel kasi na nakikita ko na siya before and I'm very comfortable with her. Hindi ko alam kung bakit, basta there's something na na-feel ko. So, yun. And si Manilyn is a very good friend. And please, my Platter Babes, don't forget to follow or to check her YouTube channel and paki-subscribe na rin. And her name is Manilyn Luzares. Ilagay ko dito sa screen. Sana ay ma-follow niyo siya and ma-subscribe. Thank you so much. From Rachel Ferrer Karagay Aquino, musta po paninirahan sa ibang bansa at musta na lolo at lola nyo? Yun nga, yung lolo at lola ko ay okay naman sila. Medyo malungkot pero go pa rin yung buhay. And paninirahan dito sa ibang bansa, it's quite difficult. Hindi kasi lahat ng tao na pumunta dito habang may magandang buhay. So, kahit man may magandang buhay ka, still difficult. It's because malayo ka sa pamilya mo sa Pilipinas, malayo ka sa mga bagay-bagay na yung usually na ginagawa mo and namimiss mo yung mga foods, it's not that easy. So, kung nangarap kayo na pupunta sa ibang bansa, just prepare yourself and be sure na you are strong enough to conquer the sadness and yung depression. Kasi there's a possibility talaga na magka-depress ka pag pupunta ka sa ibang bansa. And lalo na if your life dito ay hindi ganun ka easy, hindi ganun ka ganda, it's really difficult. It's not just same as in the Philippines na kahit wala tayong pera, you can smile. Here, yes, you can have money, pero still, you are not happy enough. So, yun yung masasabi ko. Hindi ako nananakot sa inyo ha, but just the reality. Just be sure that you are ready kung gusto mong pumunta sa ibang bansa. Pero kahit ano pa yan, just always pray to God.
para tulungan kanya na malagpasan lahat ng mga pwede mong ma-experience dito sa ibang bansa. But for me, I am quite fine and happy sometimes and sometimes not happy kasi nga I have a depression, so kahit anong buwan at panahon babalik at babalik yan siya. So that's why na I'm not really very consistent sa vlogging ko kasi there are times na I feel so very down, and in that time hindi ko talaga makayang mag-vlog. So yun, next question is from Disan Patagi. Ingat ka po, maraming salamat sa iyo Sisi Disan, ikaw din, mag-ingat ka din. Hi Sisi, mahirap ba makapangasawa ng ibang lahi? This is from Darling ha. Lalo na dyan kayo nakatira sa bansa nila. Thank you sa pagsagot. Ingat kayo dyan lahat. Babe po to ng Bicol. Kung mahirap ba makapangasawa ng ibang lahi? It's depend kung anong klaseng lalaki ang pinili mo. Kasi minsan may mga foreigner talaga na very stricto, yung strict talaga, and lazy, very lazy, na kahit pag-prepare ng food niya, kahit pagkuha ng food niya, hindi niya makakayang gawin kasi that person is very dependent to you as a wife. Basta, daming pwedeng mga instances na hindi masyadong maganda. So, for me lang, hindi naman ganun ka-difficult mangasawa ng ibang lahi. Yung nga sinasabi ko, you need to choose wisely kung ano ba yung klaseng tao iibigin mo at saka ipapangasawa mo. So, you need to know the person first para sure ka na pag pumunta ka sa ibang bansa, you will not going to be in difficult situation. So, yun. Pero so far sa aking experience, I don't have any problem about my husband kasi talagang he's really kind. So, I'm so much happy. Feeling ko lang I'm free to do what I want kasi kung ano yung decision ko, okay lang siya ng okay. Although, I'm very careful kung ano man yung gusto kong gawin sa buhay. And kung ano man yung gusto kong gawin, lagi akong nagpapaalam sa kanya. Kahit alam ko naman na sabihin niya yes, pero paalam pa rin na ako as a sign of my respect sa kanya as my husband. Pero yun nga, sa pagpili ng partner, you need to pray and ask guidance from the Lord para naman bigyan ka ng mabait na asawa. From Disan Patagi, if you describe your life now using colors, what color is it and why? I hope you consider my question. I'm your supporter from Takurog City. Thanks. God bless you more. God bless you to Sisi Disan. For me, if I'm going to choose a color, I think that color will be green. Green and brown. Pero yung green ha, gusto ko yung green pero hindi to the point na yung mga gamit ko ay green na lahat. Hindi ganun. Kasi before, yung talaga mga paborito kong kulay na gamitin sa damit ko ganun is brown. Yung dark color, hindi ko talaga alam kung bakit. Pero pag nakita ko ng brown na damit, I feel na ang ganda. Hindi ko nga alam, parang I feel na ang dark naman ang buhay ko. So, lately, I started to buy some light colors, like something pink or light colors, yung mga ginagamit ko. I like that, but if I'm going to choose a color for my life, gusto ko yung green talaga. Since before, nung bata pa ako, green talaga yung gusto ko na maikulay sa buhay ko. But not in my things, ha? Green and brown. So, why? If you can search, i-search na lang sa internet. Yung green talaga, it fits about my personality. Basta basahin niyo lang kung anong meaning doon. So, next question. Hello, Nis, musta na kayo? This is from Patricia Mundoyo. Ako'y naawa sa'yo. Huwag mong pansinin ang mga taong walang kwenta. Okay, ako nga pala si Ate Pat or Nanay Pat. Bisaya din ako, Nis, taga Bohol. Siyang isla yung amin harap ng Cebu. Kami, Kabilaw Island ang pangalan. Kaya, Nis, kung ano man ang makakabuti sa'yo, yun na wag mo nang pansinin class. Alagaan mo ang anak at asawa mo. Lalong-lalo na ang akatawan mo kasi malayo kayo sa pamilya. From Patricia Mundoy. Thank you so much, Sisi Patricia, sa care. Don't worry about me. Kasi talagang I'm strong enough. Although, makita niyo sometimes na umiiyak ako sa video, I feel so down, so sad, and I don't know what to do. But actually, after that, makarecover din naman ako. Thank you, Lord. And then, I learned a lot, and I kept on being the positive side and the light side. And yun, pipiliin ko pa rin kung anong tamang gawin. So yan, next is from Zay Milda. Ako, pangutana sis, unsa kadugay ka, usa nakat-on og storyag Norse. I mean, kamao og kasabot na ko gamay, kay gaskwela man ko. And lastly, unsay ma-advise nimo aron dali makat-on sa Norse language. Si Zay, ako, hindi naman ako ka-learn right away. It took me maybe almost 2 years bago ako naka-learn ng Norwegian kasi nga, I'm not
really interested about it. And hindi ako laging pumasok sa school kasi hindi ako fan sa eskwelahan. Ayun, pero hindi talaga ako as in natuto ng marami sa school kasi minsan paulit-ulit na lang yung tinuturo. So, doon ako mas natuto sa labas at doon ako natuto sa mga maririnig ko sa labas or sa bahay. Pero kasi nung bago pa ako dito, we are always talking English. Maybe almost 2 years na nag-English kami dito sa bahay. So, wala akong natutunan masyado. Pero, it will come talaga. Just be patient. And, just read a lot of books. I think na yung, hindi naman yung mga difficult words ha. Yung pambata na mga books, dun ka maka-learn. And also, try to watch kids film. Doon ka matututo. Good luck sa'yo, Sisi. Kaya mo yan. From Malu Agawin, mahirap bang makakuha ng visa papunta dyan sa Norway? God bless, sweetie. Sisi Malu, for me lang ha, hindi ganun kahirap. Kasi, nung na-process ako sa visa ko dito, it took me maybe 11 days and then, okay na. Kasi for me, Sisi, I think it's depend on what is the situation of your host. Yung bang taong pupuntahan mo dito, kung ano yung situation niya, kung financially, or kung may bahay ba siya or may work ba siya, ganun. Kasi yun kasi yung babasihan din ng government dito kung okay ba yung tao na yun kukuha ng tao from the other country. Kasi 'di ba parang takot sila siguro na mabubuhay sa kanila ay yung government. So, depende talaga. Yun, I think so. Yun yung parang nasa isipan ko na isa sa mga reason kung gaano kabilis ma-process yung papers mo. But, anyway, it was 5 years ago yung na-process ako sa papers ko. So, hindi ko alam kung ano yung mga new rules ngayon. Baka iniba na nila or baka they are more strict na. So, hindi ko alam. And next question is from Maria Pig. Hey, Jenisay, are you feeling better now? And did you enjoy your holiday in Cebu? I'm from Cebu as well. But I live in Kingston upon Hull East, Yorkshire, UK. I am married an Englishman. Look after yourself and give my regards to your hubby and your gorgeous William. Thank you so much, Sisi Maria Pig. Yeah, I am, as I've said earlier, na okay na ako. Only this a little bit colds and like that. And sometimes I'm tired and I need to sleep whenever in the daytime. So, masakit dito sa lower back ko, yun lang din. Pero, minsan mawala siya, pero minsan babalik din. So, I hope na maging okay na siya very soon. Next is from Jerry Dooms. Hi, Janissa. I'm a Filipina. Just got married to a Norwegian man from Bergen. Just want to ask, how did you manage to adapt the Norwegian culture or environment since it's very far from our Pinoy culture? Hope to see you in Norway. Ako, hindi talaga ako nahirapan mag-adjust dito. It's like, I don't know what's really in my mind. Kasi when I arrived here, I'm just totally happy. Wala akong problema sa mga pagkain. Wala. Maybe because when I was in the Philippines, feelingira na talaga ako. Yung bang, I can eat just bread and I'm fine. And laging nagagalit yung lolo at lola ko sa akin. Kasi ayaw nila mga ganyan. Yung mga ano sa atin, mga matatanda. Ayaw kaya nila yung hindi kakakain. Kailangan mo talagang kumain ng rice, 'di ba? Pero for me, I can live only with bread. So, siguro, parang na-prepare ko na yung sarili ko a little bit about that na bread lang yung kakain dito or potatoes, ganun. Ayun, yung food naman nila ay napakasarap naman, so hindi ako nahirapan, and their food smells so good, so walang problema sa akin. The culture, the weather is very fine, kasi gusto ko rin naman yung cold, and wala lang, yung siguro sa akin, kasi I can do whatever I want to do here. Hindi naman yung kailangan ko talagang lumabas para gagawa ng something. Wala namang ganun. What I want to do, so yung pwede kong gawin. Kung ayaw ko, edi wala namang pipilit sa akin. I think Norway is an amazing country and it's really nice to be here. So, sana kayo, kung nangarap kayong pumunta dito sa Norway, just go for your dream. Hindi ko man talaga alam kung ano yung Norway before. Hindi ko nga talaga alam na may Norway. Pero God sent me here. So, I am very thankful enough about that. So, thank you, Lord. So, yan. So, hopefully, Sisi Cherry, you will be fine. And I know you will be fine. And Bergen is such a nice place. I've been there also once. Last question from Priel Angel. Sisi, ask ko lang if mahal ba ang magkaroon ng sariling bahay dyan sa Norway? Yes, it is expensive and it's not easy to have it kung wala kang magandang trabaho dito kasi nga
of course, you are not allowed to borrow some money from the bank kung wala kang ma-guarantee na makabayad ka. And if you want to buy a house in here, I think you need to have your own money as well. So, yung mga bahay dito, mahal talaga siya. Yung mga apartment nga, mga mahal din. Yung mga apartment dito na ang napakaliit, but it cost maybe 2 million to 3 million kroner. So, how much is that? So, yung 2 million kroner dito, the equivalent of that, maliit lang yan ha, nga apartment, lalo na sa Oslo area, kasi ang mahal talaga ng mga apartment doon, kasi nga nasa center, nasa city. It cost around almost 10 million. Yun lang yung maliit na apartment ha. And if you are going to purchase a house nearby here sa amin, it's a countryside. So, normally, if you want to have a normal size, yung you can say na you are happy. It range from 4 million to 6 million kroner. So, it means na together na sa ano ha, sa lot, house and lot na yan. So, 6 million. So, it range about 29 million pesos. So, yun yung range sa mga bahay dito, my Platter Babes. So, napakamahal. Although, you can buy maybe around 3 million, 3.5 million. Pero, yun nga, maybe hindi masyadong malaki, or maybe a house na hindi yung alone na house, yung bang may kadugtong, yung sikit-sikit na bahay, pwede din yun. Pero yun nga, yung normally, yung mga binta namin na mga houses dito, yun, it range from 4 million to 6 million, or sometimes it could be 8 million yung mga binibinta namin dito. So, yan yung mga range nila. So, yan na my Platter Babes yung ano ko, video ko for now. Sana ay na-enjoy nyo to. At yan, thank you so much for watching to this video, and maraming salamat sa mga nagtatanong. And just comment down below kung gusto nyo pang magkaroon ako ng question and answer portion sa channel ko. You are free to ask, and then just comment down below kung gusto nyo pa para mag-post ako sa community again or sa Facebook page kung ano yung gusto nyong gagawin natin dito sa channel ko. And please, if hindi nyo pa na-follow yung page ko sa Facebook page, please follow my Facebook page. Just type at Chinisa Nacy Official, so you'll be directly going into my Facebook page. So, ayan, thank you so much my Platter Babes for watching, and I hope that you enjoyed this video. And if you do, please give your thumbs up, and please do subscribe if you haven't yet. And always remember to do always good and do what makes you happy. See you to my next one. Bye! By the way, my Platter Babes, I have an announcement to my next video. Sana ay mapanood nyo at sana abangan nyo yun. Sana ay magkakita pa rin tayo sa next video ko. Thank you so much.